Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong February 1 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo Virgo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo and yung person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ay yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi po yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo na idea kung mga bagay o sitwasyon na nito aware, change of decision, at mga bagay na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto nyo talaga na positive reading lang, gusto nyo madinig, hindi itong channel na to para sa'yo. Dealing or relationship with an older woman. Pwedeng ikaw ito or pwedeng a person who's connected sa'yo na mas ahead sa'yo yung edad, no? Kung sino man siya sa inyo. And beware of self-delusion. Hanggang yung sitwasyon na hinay-hinay lang din, ano, kasi baka may mga maling akala, yan, yung iba sa inyo, maaari na kayo sa point na nagpipigil kayo at nagtitimpi kayo, parang gusto mo na squish yung sitwasyon o yung tao na yun, pwedeng na sa point, o may mga bagay ka na gusto mong gawin, pero pinapipigilan ka o na hihintuan ka at hindi mo ina-actionan. Kung saan aspeto ng buhay nyo yan. May mga hindi pagkakaunawaan na pwede maganap sa friend or a family. Di ba sa inyo, maraming daga? May mga daga ako nakikita. Mag-ingat kayo sa daga. Tsaka maraming daga or may mga daga. No? Maaaring may mga daga sa bahay. Family sorrow, na yung point na maaaring magkakaroon ng mga kalungkutan. No? Pwede rin ito sa health issue, pwede rin siya sa family, kung ano man na medyo may kalungkutan na sitwasyon sa pamilya. And syempre, we have the April din and we have the May. Ang dami mo namang ano. Yan, nandito yung April and May. Siguro nandito yung point, may mga actions, may mga pagbabago na gagawin. Siguro with the 4 and the 5, siguro 4 days, 4 weeks, 4 months, 4 or 5 man yan na. Or by the April or by the May. May mga bagay siguro actions, ganyan. Or after 4 days, 4 weeks, 4 months man yan, kung ano ngayon, February, March, April, May, June, pwedeng June, o kaya come sa May, pwedeng July, no? Mga sitwasyon, kung ano mga bagay, baka magbabakasyon kayo, diba? Days, weeks, or months man yan, ha? Baka magbabakasyon kayo sa mga lugar na may mga sakura, cherry blossom, or mga, kung saan, ano yan, baka may mga vacation situation together with comes of family, or pwede rin na may mga maiwan, ganyan, kasi di sa sorrow, ibig sabihin, hindi lahat, no? Yung iba dito. Yan, meron ka daw gagawin ng mga bagay na gano'n. May mga changes happen. Kumbaga, this a good flow, no? Nakikita ko, magiging, kasi flower yan, ibig sabihin, maganda siya nangyayari. Pwede sa mga outcome sa health, this a good health, kami may mga, kumbaga, magiging mafi-fix or magkakaroon recovery, mga gano'n. Mga misunderstanding, maaaring magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan to 1 to 15, o kaya pwede hindi mo siya maintindihan o hindi kanya maintindihan, no? Kung ganyan. Kung si iba naman sa inyo is nandito rin with come sa wall is pasikot-sikot na sitwasyon. No, pwedeng sa pag-uusap, pwedeng pasikot-sikot na mga nagaganap o pangyayari sa buhay mo, mga ganyan. And be careful, do not take a risk. Okay? May mga sitwasyon na medyo kailangan mong pag-isipan, yung mga bagay-bagay, bago ka mag-push forward, bago mo i-pursue yung bagay na yun, ganyan. Huwag kang agad-agad, no? Huwag kang maging impulsive, mga ganon. Make a plan, ibig sabihin. Kasi why? Pag nag-risk ka dyan is pwedeng magkaroon ng cause of delay, cause of problem, hindi magandang outcome, no? Ingat pa rin. The personal strengths and peace that assure success. May mga paplanuhin ka na, no? Or kinakailangan mo talaga na planuhin at fokusan yung sitwasyon. So, iba naman sa inyo, may mga obstacle or may mga problem na pinagdadaanan, past man yan, matagal na, o mga nagaganap man ngayon, o magaganap pa, na handon yung lakas ng loob mo this time, no, ang sinasabi dito, and mukhang marireceive mo yung successful nito kasi this is the sun, and dito yung mga dahon-dahon. Ibig sabihin, they assure you that it will success. Kung ano mga bagay o sitwasyon na gagawin mo, magiging ganito man ang sitwasyon, like a wall, no?
they make sure na magiging okay pa rin at the end. No, kung sa aspeto ng buhay mo yan. New job, career, yan. Siguro iba sa inyo is may mga gagawin kayo, umpisahan kayo na sitwasyon, pwedeng bagong trabaho, pwedeng may mga career to pursue, no, situation, kung ano mga bago na sitwasyon na maaring gagawin mo this time. Ay, puro needle ko. A sincere wish will be granted. Congratulations. Di ba nandito talaga si Valley, no? Kaya sinasabi na dito, you need to be very careful when it comes to a plan. Huwag kang magiging impulsive or pabigla-bigla kasi ano yan, hindi magkakos. It's cause of problem. Ibig sabihin, halimbawa, may mga lalakarin ka, di ba? Isipin mo ng maigi kung ano yung mga bagay na kailangan doon, kung mga bagay need to prepare, need pa mga i-discover, yan. Para hindi, pagdating doon, hindi na magkaroon ng problema, di ba? Para maging soap ang mga pangaganap o pangyayari. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, na pwedeng isa sa health issue or sa mga bagay na gusto niya tatatrabuhuhin mo. Bulol-bulol si ate. Yun. Yan. Congrats ha, kasi it will granted. Mukhang mayroon kang wish na ibibigay sa universe ha. Opportunity or windfall. O diba, sabi nga, there's a new job, career, or new opportunities, or a granted situation, opportunity, or there's a windfall talaga na magaganap o mangyari sa'yo. Congratulations. Maganda yung ano mo ah. Congrats ha, kung anong opportunity ba? Halimbawa, opportunity mo is, sabi ko sa'yo dito, is magbakasyon. Opportunity mo is gawin yung ganito. Opportunity mo is maging okay yung health issue mo. Ano, yung career mo, o kaya yung mga bagong job mo. Halimbawa, mayroon kang a-applyan, di ba? Kung may a-applyan ka, siguro you need to be very careful lang din. Kumbaga, alamin, siyasatin, pag-aralan, para hindi rin di ba, problema. But you will success. Kailangan may pagdadaanan ka na maliit man yung butas na yan, pagdadaanan mo yung hirap, but you will be success. Yun. May hirap, pero you need to sacrifice. Energy ni Virgo. Magiging maganda rin naman yung flow. Energy po ni Virgo, 1 to 15 February. Ano yun? Okay. Okay, energy na nakikita ko sa'yo dito is you try to make it balance any situation into your life. Pinipilit mong maging okay sa nakita ko dito. Kung nandun ka sa point kasi may mga gusto kang decision making to make pero hindi mo pwedeng naguguluhan ka, nalilito ka, o kaya is tinitimbang mo muna yung mga bagay-bagay. Pinag-iisipan mo palang maigi, mga gano'n. May mga bagay ka na pinag-iisipan. May mga bagay ka na hindi mo alam kung gagawin mo siya or hindi, or actionan mo siya or hindi. May mga pag-iisipan ka ng mga bagay-bagay na hindi ka sigurado. Kumbaga nandun ka sa point na yes or no, parang nandun sa point na gano'n. Then yung energy mo rin sa nakikita ko sa'yo dito is may tao na makikipag-usap, pwedeng ikaw ito or siya, no, na taong malapit sa'yo, lalaki. Pero meron kasing babae rin. Pwedeng iba sa inyo is kapatid, or pwedeng iba sa inyo is karelasyon. Ganyan. Yun na nakikita ko dito. Or basta malapit to sa puso mo. Magkakaroon din daw, yung nakikita ko rin sa'yo dito, with comes sa energy mo, is there's a consultation situation. Hindi ko alam kung sino. Pwedeng ikaw, may kakausapin kang malapit sa'yo, or there's a consultation. Hindi ko alam kung this a lawyer, interview, o kaya is kapatid, asawa, connections, mga ganyan. Yan, may mga ganun ako. O pwede mga teacher, pwede ganun. Kung ano man yan, o baka may magkukonsulta sa'yo, o kaya ikaw ang kukonsulta, o kaya may taong makipag-usap sa'yo, na kukonsultahin niya yung situation, pwede ganun. Yun na nakikita ko sa'yo. Ano ang parating kay Virgo? Parating po sa kanya. Ano parating sa kanya? Five of Pentacles. Ano yun? Ano po? Okay. And then, okay. Parating sa iyo. Okay.
Okay, parating sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito, Virgo, may there's an offering situation ako na nakikita sa'yo. May mag-offer or makaka-receive ka ng text message, communication, sa tao na mas bata sa'yo. Ganyan. Pwedeng, aray ko na, ano ko. Pwedeng ito is kapatid mo, pwedeng basta mas, halimbawa kahit isang is 1 to 2 1 to 2 1 to 2 edad, hindi ko alam kung ano sabihin ko yun, no? 1 to 2 edad na baba sa'yo, halimbawa, no? Kahit 1 lang, kahit 2, ganyan. Basta mas bata to sa'yo. Makaka-receive ka ng communication, text message, pwedeng ganun, sa tao na to, sa mas bata sa'yo. Yun, siguro within the 8 or 11 man yan, no, ang nakikita ko dito, or maybe a 4, 8, 11 days, weeks, months, mga ganon. And also, may nakikita rin ako sa iyo na there's a traveling no? Ako nakikita. Siguro, malapit man ito o malayo, siguro nandun yung magkakaroon ng mga pagta-travel na sitwasyon within the 8 days, 8 weeks, 8 months man yan. Pwede by the August, by the 8 weeks, o kaya days man yan, yun. And ang nakikita ko rin is, there's a new beginning happen into your life dito, no? Ibig sabihin, merong parating na bagong plano, bagong gagawin, bagong sitwasyon, bagong pagpupursigihan ng energy, parang you put some effort dun sa sitwasyon na yun, sa nakikita ko dito, no? Para magkakaroon ka ng plano or gagawin mo yung sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko sa'yo dito. May mga pag-uusapan din related to a money. Ganyan. Parating din sa'yo, mag-ingat ka na lang when it comes sa health issue mo, or kung may mga health issue situation sa family mo, kasi nandito rin kasi yung family, kailangan nyo ng self-care, kung sino man ito. Maring nahandun din yung point, may mga mananakit sa inyo, hindi ko alam kung ano mananakit, ulo, paa, mahasamang pakaramdam, ganyan, ang nakikita dito. There's an instant opportunity, opportunities actually, na darating sa iyo. Yan, yun na nakikita ko na parating sa iyo. May movement hindi ko alam why. Siguro sa travel or may mga imumove ka na situation, a-action na sitwasyon, ganyan. May travel action kasi ako nakikita sa iyo. Siguro mapag-uusapan na sitwasyon na ganun. Dito din sa iba sa inyo, parang meron kang sitwasyon na hindi mo kayang i-accept or hindi mo pa ma-accept or hindi ka makapaniwala. Nandun sa point na yun. Or ayaw mo lang harapin. Ano ang dapat iwasan ni Virgo? Maraming taong kokonek sa'yo, Virgo. Or may vice versa, ikaw ang kokonek or sila ang kokonek sa'yo. May mga communication kami kasi ako nakita. Kung ilan man sila. Dapat iwasan ni Virgo. Universe, ano po dapat iwasan niya? The Sun. So, dane. Yes, the Cups. Tama naman. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, magkaroon ka ng self-doubt sa mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo. Ganyan. Huwag ka magsa-self-doubt doon. Iwasan mo yon. Kailangan nga dapat doon i-force mo no? Huwag ka mapanghihinaan ng loob at huwag ka mag-iisip ng negativity. No, iwasan mo, syempre, yung kalungkutan, or kaya yung mga lack of clarity situation, iwasan mo, hindi naman sinasabi sa'yo na magwalwal ka, pero iwasan mo rin na kumbaga, kailangan mo rin kasing maging masaya. Alam mo yun? Kailangan mo rin magsaya, kailangan mo rin maging masaya. Alam ko masaya ka sa buhay mo. Pero alam ko na may mga sitwasyon na may mga bagay kasi na ayaw mo i-pursue, or may mga goal na parang pinagpapaliban mo, mga ganun. Hindi mo naman kailangan gawin yun no? Basta, go ka lang ng go as long as this is masaya, as long as, it will success. Kumbaga, may mga bagay na kasi na ilaya mo yung sarili mo. Kumbaga, nandun sa point na yun.
Then also, iwasan mo rin yung mga false impression tulad ng sabi ko kanina, 'di ba? And iwasan mo yung not to fulfill yung mga gusto mo ma-fulfill sa buhay mo. Iwasan mo yung mapanghinaan ng loob, iwasan mo na hindi mo ma-achieve yung gusto mo. And then, syempre, umiwas ka rin sa mga tao na disloyal person o yung mga hindi nagiging totoo, yung mga hindi very supportive sa'yo, okay lang yan. It's okay lang. At basta mag-go forward ka, iwasan mo rin sa mga goals mo. Syempre, pagpapaliban, iwasan mo. Yun ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Pero alam ko rin naman kasi andun ka kasi sa point mo na you want to see the fact. Alam mo yun, nandun ka sa point, no, ay, okay naman yun, Virgo, no? Pero, don't limit yourself in any situation in your life. Kumbaga, kung may mga bagay ka pa na gusto mong sabihin, i-pursue, gawin, aksyonan, desisyonan, why not, diba? But you need to be very careful din kasi meron dahil yung clone. Planuhin. Hindi naman sinasabi na madaliin, but you need to plan. Ang sinasabi rin dito. Tingnan natin. Halimbawa, explain ko, halimbawa, gusto mo pumunta ng mall, pero ayaw mo kasi ganito, ganyan, ganyan. Why not, 'di ba? Magpakasaya ka, lumabas ka punta ka. Hindi mo naman kailangan na pupunta ka ng mall kasi bibili mo yung lahat ng naka-display doon. Hindi naman yun eh. Ang ano doon is refreshing, no? Lumabas-labas ka rin, ganyan. Mag-go out ka rin, mag-window shopping ka, kahit wala ka naman bibilhin, kahit okay lang yan. At least nakaka-relax yung isipan mo. Ano mo naman yan, deserve mo naman din, Virgo, yung maging masaya o magsaya in life, no? Tingnan natin. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man ito. Virgo in love. 1 to 15 February. Basta in a good way, ha? In a good way. Dapat nandun yung confident mo. Tingnan natin. Love. Oh, puro aces, You love yourself. It's okay. Mas oo nga, no? Okay naman yun. Very best. Napaka-best. Kung ikaw is single. Ate, single ako. Okay, single ka. Ibalasain ko to, ha? Single. Sa single po, universe. Sa single po. Pagdating kay Virgo. Sa mga single when it comes to a love. Okay. Okay, may makikilala ka ng isang tao na maaaring ito is pamilyado na or pwede rin siya is-separated na. No? Or maybe this person is nandun yung pagiging very confident at very independent lang. Pero you need to be very careful pa rin, ano? Sa nakikita ko sa'yo dito. May parating na bagong tao. Maging aware ka lang din. Baka mamaya may connection pa sila o kung may pamilya man siya o may girlfriend o boyfriend man siya, alamin mo muna yung maigi. Pero may taong parating sa'yo dito. Sa nakikita ko dito. Ang energy kasi na nakukuha ko sa kanya is alam mo yung napaka-independent person pero parang may something connection with someone. Hindi nakikita ko sa kanya. Kaya mag-ingat ka na lang, no? Nasa sayo na yan. Maging aware ka lang din. Kung ikaw naman, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, kumbaga nahando yung pag-trial, struggle, rock bottom, yun, nahando naging cold ang isa, try to work it out itong relationship na ito, pero naging very toxic pa rin, nagkaroon ng pagsisinungaling. Sa nakita ko dito, naging matagal din naman kayo nitong tao na to, maari na doon pa rin yung point na nagbaka sakali na sitwasyon, pero nagkaroon pa rin ng deep bond, may hiniling isa, nagkaroon ng offering sa ibang tao, at nagkaroon ng pagkakating, at nag-move on. Medyo masaklap, Naging toxic itong relationship na to. Hindi maganda, no? Pero okay lang yan. At least, kung ano ka ngayon, di ba? Ibig sabihin, inilayo ka lang din ni universe sa mga tao o sa tao na to na ikakalugmok mo pa more, di ba? Kaya, mas okay na rin yun.
Sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship, hando na yung pag-uusap, hando yung pagmamahal, handoon yung loving and care and nurturing situation, hando yung pagiging gentle ng isa sa nakikita ko dito. Pwedeng yung isa dito is medyo may pagka-sensitive sa inyo, ganyan, sa nakita ko dito. Yun nga lang siguro, may mga time lang talaga siguro na may mga bagay na hindi na pag-uusapan o may mga bagay na hindi na nasasabi harapan. Kumbaga, maring isa sa inyo is nagkakaroon pa rin na pag-hide, no, ng mga bagay-bagay. Ganyan. Kumbaga, gusto man sabihin, pero hindi masabi. Pwedeng ganun. Or pwede naman na tumatiming, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo, kung kayo naman is, kasi andito rin naman kasi si Ten of Cups. Kung kayo is may third party relationship, ano, kung sa may mga third party relationship na ito, ang nakikita ko dito, yes, meron, ano. Sa iba, hindi naman kayo lahat. Kuhanin mo lang. Sa third party, yes, meron. Parang nagkakaroon ng pag-uusap with someone kasi handito rin yung betrayal, tsaka lying, at tsaka manipulative and sneaky energy. Nagkakaroon ng boundaries ang isa sa inyo, nagiging cold yung isa sa inyo, pero naging very toxic talaga, no? Pwede rin kasi iba dito is napaka-very toxic kasi work siya ng work, ng work, ng work, ng work. Yun na nakikita ko sa iba. Pero yung iba, nagpo-put boundaries lang. Pwede kasi doon is busy siya. Pero hindi ko lang maintindihan bakit may lihim. Parang may nag-o-offer sa kanya sa may mga third party. Kasi may mga third party, alam niyo naman kung anong gagawin niyo. Yun, may tukso. May third party sa iba. Tukso, layuan mo ako. Tingnan natin. Virgo, kamusta po ang iyong kanyang pera? Virgo, in mind. Virgo in money. The Judgment. Ano po yun? Oh. Okay. Ooh. Ano ba yun ate? Ewan ko. Ako din ako. Okay. What comes sa money mo, ito na yung bagong simula ng sitwasyon mo, no? Ibig sabihin, mas magiging maganda ngayon yung flow ng pagdating sa money mo. Mas more kang magiging more on magnetic. May mga new project ako na nakikita sa'yo, Virgo, hindi ko alam why sa iyo, siguro you're taking a risk or may mga risking situation ka na gagawin, ganyan. May mga bagay na makikipagsapalaran ka na connected yung money, no? Nandun sa point na yon. Sa money mo, you are more on very magnetic this time. There's a new, kumbaga, you learn from the past. Ang dami mong natutunan sa nakaraan kung paano, how you handle your money. And this time, na-handle ka sa point na new beginning pagdating sa money. Andun din na mas pinoprotektahan mo na this time yung money mo kasi you want to be stable hanggang sa huli. Ang nakikita ko dito, when it comes sa money mo, there's a growth, kumbaga, there's a material success, wealth, prosperity, ako nakikita sa iyo. Kumbaga, mukhang magiging maganda naman, no? Kasi you know how to handle pagdating sa pera. Ang nakikita ko lang dito is, meron kasi sinusuportahan. Hindi ko alam if this is a family or matanda. Ganyan. Yun, pagdating sa pera. Or someone. Pwedeng mga kapatid or someone. Pero ang nakikita ko rin ito, may magkakaroon ng mga hindi pagkakasundo pagdating sa pera or pwede rin ikaw ito, marami kang iniisip na connected yung pera or mga bagay na valuable sa'yo. Pwedeng ganon. Marami kang isipin. Pwedeng ganon sa iba. Na para marami kang gustong aksyonan, mga ganon. Sana wag lang mag-struggle sa money. Hindi naman pala kasi we have the sun sa nakikita ko dito, no? Hindi naman pala. Marami ka lang talagang pag-iisip this time. Yeah, may mga outgoing situation. Ako na nakikita sa'yo, may mga excitement situation happen into your life. Congrats ha. Ako ano excitement to. Makakaramdam ka daw ng kasiyahan or excitement situation, sabi dito. Baka may parating. O kaya may mga magaganap na mangyari. Advice. Universe advice po. Kay Virgo. Or may ikinai-excite. Mga ganyan. Okay.
Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, huwag mo daw pigilan yung gusto ng nararamdaman mo, no? Ang sinasabi dito. Huwag mong pigilan yung gusto ng puso mo, gusto ng nararamdaman mo, yung gusto mong gawin, yung gusto mong aksyonan. You need to follow your heart. Ang sinasabi dito. Huwag mong anuhan. Huwag kang malalack of trust or huwag kang magkakaroon ng self-doubt dun sa sarili mo or sa mga bagay na gusto mong gawin in life. Ganyan. And syempre, huwag ka agad na humusga na baka ganito, baka ganyan, baka ganun. Wag, medyo iwasan mo yun, ano? Pero hindi naman niya sinasabi, tulad ng sabi ko kanina, huwag kang mabigla-bigla. Pag-isipan mo pa rin. But kasi, yung the end kasi is, nasa sa'yo pa rin yung desisyon. Pag-isipan mo, pag-aralan mo, alamin mo, baka nandun ka sa point na yun. Kung mag-action ka ba, actionan mo ba or hindi. But you need to trust to your intuition. Yun ang sinasabi dito. It's up to you to make it happen. Ang sinasabi naman nino. Hindi naman niya sinasabi na wag mong gawin. But it's up to you. Nasa sa'yo yun. If you want to take it action, take it action. But wag mong pigilan yung nararamdaman mo at wag mong pigilan yung gusto mong gawin sa buhay mo in a good way. No? Kung ano man yan. Huwag kang magda-doubt. Huwag kang magi-guilt na kasi ayan tuloy, ginawa ko to, ayan tuloy. Huwag kang magi-guilt. There's no guilt siyang sinasabi sa'yo kasi ang sinasabi naman dito, pag ginawa mo yun, and if there's something happen, at least you learn. At least nalaman mo. At least natuto ka. Diba? Nandun sa point na yun. Arigato namaste, God bless.